Alice POV. Iha, saan ka ba nagpunta kagabi? Alam mo bang ilang beses kang tinawagan ng mga bata? Hindi ka man lang sumasagot sa aming tawag? Masyado mo kaming pinag-aalala. Agad na tanong sa akin ni Mama Charis pagkaupo ko sa dining table. Tanghali na ako nagising dahil napasarap ang tulog ko. Wala na sa tabi ko ang mga anak ko, datatan ko silang kumakain dito sa dining area, kasama si Mama Charis. Pasensya na po, Ma. Masyado lang kasi akong abala kagabi. Ang dami ko po sing customer at di ko maiwan-iwan ng mga staff. Sagot ko kay Mama Charis at bahagyang salila pa ng mga bata, abala sa kanilang kinakain. Alam mo ba, Mom? Iyak na iyak kagabi si Maine. Hindi daw po kasi siya makastip hanggat wala pa po kayo. Sumbong naman ni Alexis habang abala sa kanyang kinakain. Agad naman tong pinandilata ni Maine. Hindi kaya? Ikaw nga dyan na nagagalit eh. Kasi hindi sumasagot si Mommy sa phone? Sagot naman ni Maine. Agad kong natapik ang noo ko na maalala kong wala pala sa bag ang aking cellphone. Hindi ko alam kung saan ko naiwan. Imposible kung sa restaurant dahil naalala ko. Nalagay ko pa to sa bag bago kami nagsara ng restaurant kagabi. Imposible din na iwan ko sa penthouse ni Miguel. Dahil hindi naman ako nagkalkal ng bag doon. Si Nanay Hilda na nga lang ang nagabot ng aking bag bago kami lumabas ng penthouse. Bakit, Iha, na wala mo ba ang cellphone mo? Tanong sa akin ni Mama Charis. Agad akong tumango. Pasensya na po, Ma. Hindi ko kasi matandaan kung saan ko nilapag ang phone ko eh. Ang alam ko po kasi nasa bag ko lang yun. Sagot ko rito, habang inumpisan kong inumin ang kape na binigay sa akin ng kasambahay. Ganun ba? Kaya pala hindi ka namin makontak kagabi? Hayaan mo kapag hindi mo talaga mahanap, bumili ka na lang ng bago. Mahirap kasi kung hindi ka namin matawagan. Masyado kami nag-aalala ng mga bata sa'yo. Sagot ni Mama Charis. Pagkatapos sinenyasan nitong yaya ng mga anak ko. Bihisan mo ng mga bata. Papasok pa mga yan sa school. Utos ni Mama Charis sa mga ito. Agad naman tumalima ang yaya ng mga anak ko at inakayan mga ito paakyat na hagdan para pumunta ng kwarto at makapagbihis na ng kanilang uniform. Pagkaalis ng mga bata ay muli akong tinitigan ni Mama Charis. Nagtatanong ang mga mata nitong tumitig sa akin. Agad akong napayuko. Magsabi ka ng totoo sa akin, Alice. May nangyari ba kagabi? Tanong nito sa seryosong boses. Ma, nakita kami ni Miguel kagabi. Sagot ko dito. Nakita ko pa ang saglit na pagkagulat sa mga mata nito. Gumuhit pa ang malungkot ng ngiti sa labi nito bago seryoso akong tinitigan. May ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Tanong nito sa akin. Umiling naman ako. Hindi niya ako sinaktan, Ma, pero natakot ako na sobra sa presensya niya. Hindi ko siya talaga nakausap kasi nawala ako sa sarili ko dahil sa nervyos. Pero pakiramdam ko nagbago na siya. Hindi na siya ang dating Miguel. Iniwan niya ako nung makita niyang sobrang natakot ako sa presensya niya. Sagot ko dito. Tumango-tango naman si Mama Charis. Mabuti naman at di niya na inulit pa ang ginawa niya sa'yo noon. Siguro nga nagbago na siya. Alice, ito na siguro ang tamang pagkakataon para ipakilala mo siya sa mga bata. Unfair sa mga anak mo kung di mo sila ipakilala sa ama nila. Sooner or later, magtatanong ang mga yan. Lalo na ngayon may mga ibang bata na silang nakakahalubilo. Tiyak na magtataka rin ng mga yan, bakit di ka nila kasama ang kanilang ama? Hindi ko alam, Ma. Hindi naman talaga kasi kami nakapag-usap ni Miguel kagabi. Hindi ko rin alam kung ano magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang nagkaanak talaga kami. Natatakot kasi ako masaktan ng mga bata kapag ipagkaila ko sila sa ama nila. Paano kung itanggi niya ang mga anak ko? Malungkot kong sagot dito. Di nakasagot si Mama Charis. Hindi naman po siguro lingid sa atin na engaged na si Miguel. Sooner or later, bubuo na siya ng pamilya niya. Hindi ko kayang tanggapin na maging second choice sa mga anak ko sa kanya, lalo na kapag magkaanak siya sa ibang babae. Nakayuko kong wika dito. Ayaw ko kasing makita ni Mama Charis ang pait na nakaguhit sa aking mga mata. Malungkot isipin na malapit nang magpakasal si Miguel sa ibang babae. Narinig ko ang marahang pagbuntong hininga ni Mama Charis. Pagkatapos makahulugan ako nitong tinitigan. Tumayo ito at naglakad papunta sa likuran ko. Pinatong nito ang mga kamay sa aking balikat at marahan akong pinisel. Huwag kang mag-alala, maaayos din ang lahat. Sa ngayon, kailangan mo lang munang mag-focus sa mga bata. Siguro naman hindi niya nauulitin ang mga nagawa niyang kasalanan sa iyo noon. Huwag kang mag-alala, Alice. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Madamdaming wika ni Mama Charis. Napangiti naman ako. Sakay kami ngayon ng sasakyan. Iyahatid ko ang mga anak ko sa school kung saan sila pumapasok. Palagay naman ang aking kalooban sa naturang eskwelahan dahil private ito at itilan lang bata sa isang classroom.
Mababait ang mga teachers kaya naman nakuha ng school na ito ang aking tiwala. Mom, alam mo bang tinutok sa kami ni May na ibang mga bata sa school? Minsan kasi tinatanong kami ni teacher sino ang daddy namin. Tapos kami ni Maine wala kaming maisagot. Mommy, sino nga bang daddy namin? Bakit wala po siya? Alam mo bang gusto na namin siyang makita? Malungkot na wika ni Alexos. Nagulat ako sa tanong nito. Bigla akong kinabahan. Dumating na nga ang kinatatakutan ko. Dumating na ang time na nag-uumpisa na silang magtanong tungkol sa tatay nila. Soon anak. Pakisabi na lang kapag may nagtanong sa inyo na soon, makikilala din nila ang daddy ninyo. Hindi pa kasi pwede ngayon kasi sa abroad nag-work ang daddy ninyo. Gustuhin man niyang umuwi para makasama kayo, hindi pwede dahil busy pa siya. Sagot ko kay Alexos. Ganun po ba talaga yun, Mom? Bakit hindi po ba dito na lang siya mag-work sa malapit sa atin? Bakit yung mga classmates natin nandyan lang ang daddy nila? Daddy pa nga nilang lagi naghahatid sa kanila eh. Nakangusong sagot naman ni Maine. Napabuntong hininga naman ako. Hayaan ninyo mga anak. Kakausapin ko si daddy ninyo tungkol dito. Alam ko miss na rin kayo eh. Nakangiti kong sagot sa mga ito. Talaga, mommy? Yehey! Natutuwang sagot naman ni Maine. Lagot sa akin ng mga nagsasabi sa amin na wala kaming daddy. Tiyak mapapaya sila kapag malaman nilang may daddy naman talaga kami. Sagot naman ni Alexos. Tahimik ako nagmaneho papuntang school ng mga bata. Pagkatapos ko silang may atid, agad ako dumiretso sa isang branch namin sa Pasay. Tinignan ko lang kung kumusta ang kanilang operations. Kahit may kaba ako nararamdaman na baka muling mag-cruise ang landas namin ni Miguel, dumiretso pa rin ako ng MS Paradise. Maayos naman ako nakarating sa loob ng restaurant, hindi ko na rin nakita kahit anino ni Miguel. Kinakabahan pa rin ako sa isiping baka nasa penthouse lang ito at bigla na lang tong bababa para guluhin ako. Pero lumipas ang buong maghapon. Walang kahit anino ni Miguel akong nakita. Nasyang labis ko namang ipinagtaka. Lumipas pang ilang linggo. Wala na talagang Miguel na muli pang nagpakita sa akin. Siguro lang nagkataon nagkakita kami sa parking. Bahagya ako nalungkot dahil baka abala ito sa kanyang nobya na si Corina. Sa bagay, sino ba naman ako para pagtuunan niya palang pansin? Siguro nga tuluyan na akong kinalimutan at pinagpalit na ako sa iba. Nakaramdam ako ng kalungkutan sa isiping paano ng anak namin. Nag-uumpisa ng maghanap ang ama ng mga to. Kung saan naman handa na akong harapin ulit ako, saka naman hindi na nagpakita pang muli. Siguro nga hanggang doon na lang talaga kami. Kailangan ko na lang siguro mag-isip ng idadahilan sa aking mga anak kung sakaling magtanong ulit to tungkol sa kanilang ama. May nagrereklamo pong customer sa table 13. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang biglang nagsalita ang isa kong staff na sa Jean. Agad kong sinipat ang tingin ng babaeng nagbawala sa table 13. Galit ito sa isa kong waiter. Kulang na lang magbuga ng apoy sa sobrang pagtataray. May dalawa pang kasamang babae at tahimik lang na nanonood. Napabuntong hininga ako at nilapitan ng mga to. Ano nangyayari dito? Tanong ko na makalapit. Agad nagyuko ng ulang waiter samantalang sinipat ako ng babae mula ulo hanggang paa. Pagkatapos umismid pa ito. Ikaw ba manager na restaurant na to? Patarin itong tanong sa akin. Tumango naman ako. May problema po ba tayo, ma'am? Mapagpakumaba akong tanong dito. Umismid ulit ang babae at muling dinuro ang waiter. Bakit kayo nag-hire ng mga tatanga-tangang waiter? Alam mo bang pwede kong ipasara to kapag gusto ko? Pagtataray nitong wika. Ano po bang kasalanan ng tauhan ko, ma'am? Baka naman po pwede nating masolve ngayon na. Mahinahon kong tanong. Kanina pang order ko. Alam mo bang wala akong time maghintay na matagal dahil masyado akong busy? Galit na sagot ito sa akin. Tinignan ko naman ang waiter ko na nooy na kayo kulang. Pulang-pulang mukha nito marahil na rin sa matinding pagkapahiya. Nakatingin din kasi sa amin na iba pang customers. Ma'am, sinabi ko naman po na 15 minutes ang waiting time ng order nila eh. Wala pa pong 5 minutes na maka-order sila. Sagot naman ng waiter. Napabuntong hininga at muling hinarap ang nagwawalang babae. I don't care. Wala akong time para maghintay ng 5 minutes dala sa lentik na pagkain na yan. Gusto ko ngayon yun na iserve ang food ko. Nanggagalaitin itong wika. Hinarap pa ako nito at pinanlisikan ng mata. Ma'am, huminahon po kayo. Talagang 15 minutes pang waiting time ng mga orders dito. Made to order pa kasi kaya ganoon. Mahinahon kong paliwanag dito. Kung sa ibang customers pa pwede niyong sabihin,
Pero sa akin hindi ubrang paliwanag na ganyan. Kailangan ko ng food ko at wala akong panahong maghintay ng matagal. Hindi mo ba ako kilala? Galit na wika ng babae. Napatitig naman ako dito. Pamilyar sa akin ang mukha nito pero hindi ko matandaan kung saan ko to nakikita. Maaaring beauty queen to dahil magandang tindig. Pati na rin ang mga kasamahan nitong tahimik lang na nanonood sa amin. Bakit? Ano po bang name ninyo? Puro ng pagtataka kong tanong dito. Agad namang naningkit ang mga mata ng babae. Napapalatak naman ang mga kasama nito. Hindi marahil makapaniwalang hindi ko sila kilala. Aba malay ko ba? Simula nang dumating ako rito sa Pilipinas, naging abala na ako sa pag-aalaga ng aking mga anak pati din sa negosyo. Wala akong panahon para sumagap ng chismis. How dare you? Saan bundok ka ba pinanganak? Bakit di mo kilala ang isang Corina Torres na fiancé ng isang business tycoon na si Miguel San Isidro? Nanggagalaitin itong sagot sa akin. Nanlalaki pa ang mga mata nito. Napakulot ang noo ko dahil sa matinding pagkagulat. Kung ganoon ito palang fiancé ni Miguel. Well, mukhang bagay sila dahil parehong masamang ugali. Pero ganun pa man pinilit kong maging mahinahon. I'm sorry ma'am. Hindi po kasi ako aware sa mga nangyayari sa paligid. Huminahan po kayo at pipilitin ko ma-serve kaagad ang food ninyo. Sagot ko rito at akmang tatalikod na. Sandali. Gusto ko ikaw mismo mag-serve sa amin, Miss Manager. Ganun na naman talaga eh. VIP ako kaya dapat lang na ikaw mismong manager ang magsilbi sa akin. Pagmamalditan nitong wika. Napabuntong hininga naman ako, tumango na lamang. Para matapos na ang lahat. Nakakarindi na rin kasi ang boses ng babaeng to. Kahit naririndi na ako sa mata rin na si Corina Torres Hermosa, pinilit ko pa rin huminahon. Hindi ako po pwedeng magpa-apekto sa ganitong kayabang na babae. Kailangan kong habaan ng aking pasensya sa mga ganitong klaseng customer. Ayoko maapekto ng aking negosyo dahil lang sa walang kwenta nitong complain. Akmang babalik na ako sa kusina para mag-follow up sa order ni Corina na makita kong may pasukan ng mga tao. 2 babae at 3 lalaki. Pare-pareho ang kulay ng mga suot nito. Kulay itim. Marahil ito ang kanilang uniform at nagtatrabaho sa iisang kumpanya. Kapansin-pansin ang tikas ng mga ito at kaseryosohan ng mga ekspresyon. Mukha silang nakakatakot. Akmang sasalubungin ito ng aking mga staff nang bigla silang natigilan. Dire-diretso kasing lumapit ang mga ito sa table ni na Corina. Napalapit ako dahil sa matinding pagkagulat. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig kay Corina. Miss Corina, hindi po kayo po pwede sa lugar na to. Agad nawika na isa sa mga ito kay Corina. Nakita ko rin naman ang biglang paniningkit ng mga mata ni Corina. Halata na naiinis din ito sa seryosong approach sa kanya ng 5 tao. Galit itong tumayo at ibinagsak pa sa lamesa ang hawak itong baso ng juice. Tumapon pa ang ilang laman nito sa lamesa. At bakit? Sino kayo para sabihin sa akin ang bagay na yan? Nanilisik ang mga mata nitong tanong. Nagwawala po kasi kayo dito sa restaurant. Isa sa mga rules po kasi ng M&S Paradise ang huwag maging bastos sa mga renters ng building. Kanina pa po nakamonitor ang aming boss sa inyo, ma'am. Lumabas na lang po kayo ng mahinahon dito bago pa po kayo pakiladkad. Mainit pa ang ulo ng boss namin kaya't sumunod na lang po kayo sa gusto niya. Sagot ulit ng isa sa mga ito. Wala akong pakialam sa boss niyong yan. Customer ako sa restaurant na to kaya may karapatan akong mag-demand. Hindi ko gusto ang kanilang serbisyo kaya naman nagagalit ako. Galit na sagot ni Corina. Pasensya na po ma'am. Kailangan niyo na pong umalis ngayon din. Sagot ulit ng isa sa mga ito. Galit namang naihampas ni Corina ang kanyang mga kamay sa lamesa na siyang dahilan ng pagkakadumpa ng ilang baso ng juice at condiments. Naningkit ang isa sa mga mata ng mga ito at kinuha ang isa pang baso na may lamang juice. Walang sabing ibinuhos to kay Corina. Nagulat pa ako dahil sa nasaksihan. Gulat ding napatingin ng ilang customers pati na rin ang aking staff. Lalo nagsisigaw sa sobrang galit si Corina. Napangiwi naman ako. Hindi ko kilala ang mga taong to, pero ang lakas ng loob nilang galitin ng aktres. How dare you? Galit na sigaw ni Corina. Napatayo din ang mga kasamahan nito at tinila na si Corina. Baka sa mukha ng mga ito ang pagkabahala, lalo na makita nila kung gaano kaseryoso ang kanilang mga kausap. Sumunod na lang po kayo sa rules ng building na to, ma'am, para po wala ng gulo. Maotoridad na sagot ng mga to kay Corina. Akmang kukunin naman ni Corina ang isang pang baso nang biglang hawakan ng mga itong kamay niya. Napasigaw naman sa sakit si Corina nang parasahan siyang kilaladkad palabas ng restaurant. Tulala naman ako napasunod sa mga to.
Gulat na gulat din ang mga ibang customers dahil sa nasaksihan. Mga walang hiya kayo. Sisiguraduhin kong malalaman ni Miguel. Itong kawalang hiyang ginawa niyo sa akin, mga bastos. Galit na sigaw ni Corina. Taranta namang nakasunod dito ang kanyang mga kaibigan. Ano nangyari sa mga yun? Napaigtad pa ako na may nagsalita sa aking likuran. Nagulat ako na makita ko si Alicia. Natatawa to habang tinitingnan ang nangyaring yon kay Corina. Hindi ko alam. Kanina pa nag-iinarte dito sa loob ng restaurant. Tapos may mga dumating at bigla na lang siyang kilaladkad palabas. Sagot ko kay Alicia. Talaga, nakakagulat naman yan eh. May bagong rules sa bang building na to tungkol sa mga maarting customers? Goods kung ganon. Nagtatakang tanong ni Alicia. Hindi ko alam. Di naman ako nagrereklamo sa management ng Paradise eh. Kaya hindi ko alam ba't bigla na lang silang napasugod dito sa restaurant at biglang kinaladkad si Corina. Naku, nakakakaba, Alicia. Nagbanta pa naman yun na magsusumbong kay Miguel. Baka mamaya biglang sumugod dito sa resto, natatakot ako. Nag-aalala kong wika kay Alicia. Hindi mo yan kasalanan, Alice. Hayaan mong may-ari ng building na tong makiharap sa kanila. Tenant ka lang naman dito, no? Malay mo na may rules pala silang ganyan. Sagot naman ni Alicia. Napabuntong hininga naman ako. Bakit ka nga pala dito? Akala ko ba busy ka sa bake shop? Nagtataka kong tanong dito. Ngumiti naman ito sa akin. Wala lang. Namiss ko kasi ang burger ng Toralba eh. Mas maiging dito ako pupunta para makalibre. Natatawa nitong sagot sa akin. Napangiti naman ako. Ewan ko sa'yo. Umandar na naman ang pagiging kuripot mo. Bahala ka na nga dyan. Marami pa akong gagawin kaya feel at home. Biro kong wika dito at pumasok na sa loob ng restaurant. Nagbalik naman sa ayos ang lahat. Naiinis na rin ang aking staff sa kalat na iniwan ni Corina. Napabuntong hininga na lang ako. Muling pumasok ng aking opisina. Pagkaupo ko pa lang biglang tumunog ang landline phone ng opisina. Nagmamadali ko namang sinagot ito. Alice, hindi ka pa pala nakabili ng bagong cellphone? Tumawa sa akin ang teacher ng mga bata. Napaaway daw si Alexus. Sinuntok daw nito ang isang kaklase kaya ayun, galit na galit ang mga magulang. Agad na wika ni Mama Charis nang sagutin ko ang tawag nito. Agad naman ang lamig ang buo kong katawan. Nakaramdam ako na matinding pag-aalala para sa mga bata. Nasaan po ngayon ang mga bata, Ma? I mean, paano nangyari yun? Hindi ba sila nabantay ng maayos ng teacher nila? Nag-aalala kong tanong kay Mama Charis. Yun din ang tanong ko sa kanila, Alice. Biglaan lang daw kasi. Basta na lang sinugod ni Alexis ang kanyang kaklase. Diyos ko, kung hindi lang masakit ang tuhod ko, ako na mismong pupunta dun sa eskwelahan eh. Kaya lang sinusumpong na naman ako ng aking rayuma. Nag-aalalang sagot ni Mama Charis. Hayaan niyo po, Ma. Ako na pong bahalang pumunta ng school. Huwag po kayo mag-alala, ako na pong bahalang mag-solve sa problemang ito. Sagot ko kay Mama Charis. Mabuti naman kung ganon, Alice. Sige na, ibaba ko na tong tawag para makaalis ka na. Mag-ingat ka, Iha. Wika ni Mama Charis at nawala na to sa kabilang linya. Agad ako nagpaalam sa aking mga staff, sila na munang bahala sa restaurant. Hindi ko na napagilap si Alicia kaya hindi na ako nagpaalam pa dito. Taranta akong sumakay ng aking kotse pagdating ng parking. Agad ako nag-drive papunta sa eskwelahan ng Kambal. Pagdating ko doon nakita kong umiiyak na si Maine. Tahimik naman nakaupo sa tabi nito si Lexus samantalang sa harapan ng mga tong isang batang may pasa sa mukha. Katabi ang mga magulang nito no ay galit na nakatingin sa aking mga anak. Mr. Alba, mabuti naman at dumating na kayo kaagad. Gusto ko lang kasing sabihin sa inyong nagawang kasalanan ng anak ninyo. Agad na wika ng teacher ni Alexus. May kasama pa tong isang guro na hindi ko na matandaan ang pangalan. Kasi mommy, siya naman na una eh. Lagi niya kasi kaming tinutukso na wala akong daddy kaya naisuntok ko siya. Nasaan ba kasi si daddy? Me? Sumbong ni Alexa sa akin habang nakayuko. Mr. Alba, right? Hindi mo ba naturuan na magandang asal ang anak mo? Baka mamaya lumaking basagulero yan at magiging sakit pa ng lipunan. Narinig kong wika ng tatay ng nakaaway ni Alexus. Agad ko tong humarap para humingi ng paumanhin. Mr. Umpisa kong wika nang bigla itong sumabat. Armando Rojas. Ako ang ama ng bata na basta nilang sinuntok ng basagulero mong anak. Galit na wika nito sa akin. Pinaningkitan din ako ng mata ng katabi nitong babae. Marahil asawa niya ito. Pasensya na kayo, Mr. Rojas. Kakausapin ko anak ko tungkol dito. Mapagpakumbaba akong sagot dito. Ayoko nang patulan pa ang galit ng mga to para hindi na lalong lumaki pa ang gulo. Ganun lang ba yon, Mr. Alba?
Pagkatapos gawing punching bag ng anak mong anak ko, pasensya na lang bang masasabi mo dyan? Aba, hindi naman yata ako makakapayag dyan, Mr. Alba. Halos ayaw naming padapuan ang lamok ang anak namin. Pagkatapos biglang sasaktan ng anak mo? Nang gagalaiting sagot naman ng asawa nito. Galit na galit ito at dinuro pa ako. Huminahon po kayo, Mr. and Mrs. Toralba. Idadaan natin to sa magandang usapan. Hindi yun na kailangan pang sumigaw dahil may mga bata tayong kaharap. Mahinahon namang sagot ng teacher at pumagitna pa. No, Teacher Maggie. Dapat niyang disiplinahin ang anak niya sa harapan namin mismo. Hindi pwedeng sorry lang sasabihin niya pagkatapos bububugin ng anak niya ang anak namin? Galit na sagot ni Mr. Rojas. Naikuyom ko ang aking kamao at lalo namang napaiyak ng malakas si Maine. Siya naman po kasi ang nauna, Mommy eh. Lagi niya kaming tinutukso ng mga putok daw kami sa buho. Ano po bang ibig sabihin nun, Mommy? Humihikbi ang sagot naman ni Maine. Mahigpit pa itong nakakapit sa akin at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa nerbiyos. Naaawa naman ako sa anak ko. Mukhang hindi marunong makinig ng paliwanag itong mga kaharap ko. Shut up! Galit na sigaw ni Mrs. Rojas kay Maine. Nagpantig naman ang aking tenga, pero mahinahon ko pa rin tong sinagot. Mrs. Rojas, please, wag mo namang sigawan ng anak ko. Wala kang karapatan na basta nilang ganitohin ng mga bata. Kung may kasalanan man sila, kakausapin ko sila at didisiplinahin ko sa paraang alam ko. Sagot ko dito. Marunong ka nga bang dumisiplina, Mr. Alba? Sa nakikita ko nga si ngayon, lalambot-lambot kang ina eh. Sa bagay, bastarda at bastardo pa lang mga anak mo. Hindi malaman ko sinong tati nila. Nangiinsultong wika ni Mrs. Rojas. Agad ako napatayo at akmang susugurin ito nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Gulat kaming napatingin kung sinong dumating. Nanlaki ang aking mga mata nang pumasok si Miguel at may mga kasama to. Gulat akong napatitig dito at napayakap sa aking mga anak na makita kong itsura nito. Galit ito at nanilisik ang mga matang nakatingin sa mag-asawang Rojas. How dare you? Para pagsalita ng ganyan ang aking mag-ina? Galit na wika ni Miguel ang turiento nakapasok sa loob ng opisina. Napapikit ako dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Mr. San Isidro, oh my God! Pasensya na, hindi namin alam. Really, hindi naman kasi nabanggit ni Mrs. Toralba na ikaw ang ama ng mga bata. Pautal-utal na sagot ni Mr. Rojas ng matauhan. Halata ang panginginig sa boses ito. Kung kanina sobrang tapang nito, ngayon para na itong masang sisiw sa aming harapan. Naramdaman ko naman bumitaw sa pagkakayakap ko si Maine. Tumitig to kay Miguel nang hindi makapaniwala. Sa susunod, kikilalanin mo kung sinong kaharap mo, mister. Wika ni Miguel dito. Nakakuyom ang mga kamao nito habang nakatitig ng matalim sa mag-asawang Rojas. Pasensya na talaga. Hindi namin alam na kayo palang ama ng mga anak ni Mrs. Toralba. Hindi na mahuulit to. Pangako ni Mr. San Isidro. Natatakot na sagot ni Mr. Rojas. Ginisihan naman to ni Miguel at bahagyang nalapitan. Pasalamat ka nandito sa harapan natin ng asawa at mga anak ko, Mr. Rojas. Kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Pigil ang galit na wika ni Miguel. Nakakuyom ang mga kamao nito at halata ditong pagpipigil sa matinding galit na nararamdaman. Pagkatapos ibinaling ang tingin nito sa amin. Tumitig to sa dalawang bata. Nakita ko ang paglamlam ng mga mata nito habang dahan-dahan na lumalapit si Maine. Pagkatapos agad nang yumakap kay Miguel. Para namang pinipiga ang puso ko sa nakita. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Daddy, totoo po bang nandito ka na? Tanong ni Maine dito. Agad namang tumango si Miguel at kinaraga si Maine. Pagkatapos binilingan nito si Alexis na noon ay nasa mga bisig ko pa rin. Hindi pa rin to kumakalas sa pagkakayakap sa akin. Nakatitig lang to sa ama. Baka sa mata nito ang matinding pagkagulat. I understand, son. Sumama kayo sa akin. Bahagya naman akong natigilan sa sinabi nito. Napansin marahil ni Miguel ang pag-aalangan sa aking mukha kaya naman tipid tong umiti sa akin. Please, Alice. Pagbigyan mo ako makasama mga anak ko. Nagmamakaawa nitong wika sa akin. Agad naglaglagan ng luha sa aking mga mata at tumango. Pagkatapos siningnan ko si Alexis na kayapos pa rin sa akin. Tinanguan kong aking anak at tinawakan sa kamay. Kayo na ang bahala sa kanila. Alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Baring ni Miguel sa kanyang mga kasamang bodyguard. Mr. Rojas, hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo. Wika naman ito sa mag-asawang Rojas na nooy nanginginig pa sa takot. Nakayuko akong hinila na si Alexis palabas ng opisina. Miguel's POV.
Pagkababa pa lang ni Ninoy Aquino International Airport, agad akong sinalubong na aking mga tauhan. Nagmamadali ako naglakad patungo sa naghihintay kong sasakyan. Agad akong sumakay at nagkanya-kanyang sakay naman ang aking mga bodyguard sa kani-kanilang dalang sasakyan. Pirikit ko ang mga mata habang nasa biyahe kami. Sa Paradise ako ngayon diretso. Gusto ko makita si Alice kahit sa malayuan. Halos 3 linggo din ako ngayon diretso. Gusto ko makita si Alice kahit sa malayuan. Halos 3 linggo din ako nagstay sa Russia. Maraming mga gusto na dapat ayusin tungkol sa negosyo kaya naman kailangan kong matutukan lahat. Buti na lang at naayos agad bago matapos ang buwan, kaya naman nagmamadali na akong bumalik ng Pilipinas. Nakakapagod ang biyahe at pakiramdam ko babalik lang ang lakas ko kapag masalayan ko ulit ang mahal ko, si Alice, kahit sa malayo lang. Kailangan ko rin humapdi na update sa aking mga tauhan na nagbabantay kay Alice sa mga panahong wala ako. Nagpahayag ang mga ito na may importanteng ibabalita sa akin, pero dahil abala ako sinabihan kong sa pag-uwi na lang ng Pilipinas sila mag-report sa akin. Baka kasi hindi ako makatiis at di ko matapos sa mga appointment sa Russia kapag may mabalitaan ako na hindi maganda tungkol kay Alice. Naghihintay na po sa Paradise sila Giselle, boss. Balita sa akin ng personal driver / bodyguard. Dililat ko naman ang aking mga mata. Sige, silang una kong kakausapin pagdating doon. Sagot ko rito at muling pinikit ng aking mga mata. Napaayos lang ako na upo na makita kong nasa loob kami ng Paradise. Agad kong pinagbuksan ng pintuan na isa ko pang bodyguard at pagkalabas ko, diretso na ako naglakad papasok sa loob ng Paradise. Nanlumo pa ako na makita kong sarado ng restaurant na pag-aari ni Alice. Nang sipatin ko ang aking relo na iintindihan kong lahat. Halos 11:00 na ng gabi, kaya pala tahimik na ang buong paligid. Sarado na lahat ng establishments maliban lang sa ilang mga coffee shops. Diretso akong pumunta sa opisina ng Paradise. Isa ito sa mga private office ko dito sa Pilipinas at minsan, dito ko kinakausap ang aking mga tauhan. Agad kong nadatnan dito ang mga bodyguards sa inutusan kong magbantay kay Alice. Kamusta ang pagbabantay niyo sa kanya? Agad kong tanong sa mga ito. Pagkatapos tiningnan ko ang kanilang pinaka-leader, si Giselle. Boss, sinundan namin lahat ng activities ni Ma'am Alice. Hindi ko alam kung matutuwa kayo sa aming ipapakita sa inyo. Sagot ni Giselle sabay pato na isang brown envelope sa aking table. Seryoso ko munang tinignan to bago ito kinuha. Dahan-dahan kong binuksan at nilabas ang laman ng loob ng envelope. Agad ding tumahip ang kaba sa aking dibdib na makita ko mga pictures ni Alice. Iba't ibang kuha, iba't ibang shot sa iba't ibang lugar. Lalong nagpalakas ang tibok ng aking puso na makita kong may mga kasama ito. Nanginig ang aking kamay na makita kong mga kasama nito. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko kung sinong isa sa mga kasama ni Alice sa mga larawan. Si Mommy. Agad sumunga ang luha sa aking mga mata nang muli ko itong masilayan. Ang tagal ng panahon na hindi ko na ulit ito nakikita. Para kasi itong bola na bigla na lang naglaho at basta na akong iniwan pagkatapos mamatay ni Daddy. Lalo ko nagulat na makita ko pang iba mga kasama nito sa larawan. Hindi ako makapaniwala. Kung ganon ligtas na naisilang ni Alice ang aming anak. Alam ko anak ko sila dahil kamukha kong halos ang batang lalaki na nasa larawan. Kaya pala pamilyar siya sa akin nung una ko siyang nakita sa banyo ng airport. Anak ko pala siya. Hindi. Sa palagay ko hindi lang isang bata. Kambalang naging anak namin. Lalong tumulo ang luha sa aking mga mata habang isa-isa kong tinitingnan ang mga larawan. All these years nagawang buhayin at palaki ni Alice sa mga bata na wala ako sa tabi nito. Hindi ko ma-imagine kung anong hirap ang pinagdaanan nito. Mailuwal at mapalaki lang ang mga anak namin mag-isa. Nag-imbestiga na kami, boss. Anak ni Ma'am Alice ang 2 bata na yan. Samantalang ang maedad na babae na yan ay napag-alaman namin. Siya si Dr. Charis Toralba. Pagbabalita sa akin ni Giselle. Sino-sino mga kasama sa loob nilang bahay? Tanong ko pa sa mga ito. Pilit kong pinatatag ang aking boses. Gusto ko makasiguro kung may iba na ba si Alice. Si Dr. Charis Toralba at 2 mga bata lang, boss. May mga kasambahay din sila. Sagot naman ni Giselle. Muli kong tinitigan ng pictures ng mga bata. Kamukha ko talaga sila noong bata pa ako. Para kaming mga pinagbiyak na bunga. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha nito nung una ko makita sa airport. Ibinalay ko ang mga pictures sa loob ng sobre. Tumayo ako at seryoso silang tinitigan. Ituloy niyo ang pagbabantay sa kanya. Huwag na silang hahayaang mapahamak. Seryoso kong utos sa mga ito.
Agad namang sumunod ang mga ito. Diretso na ako lumabas ng opisina, bitbit ang envelope na naglalaman ng mga pictures ng mga mahal ko sa buhay. Diretso akong pumasok sa loob ng aking penthouse. Agad akong dumiretso sa aking kwarto at humiga. Mapakla ako napangiti. Hindi ko lubos maisip na sa tagal ng panahon na hindi ko nakita si Mommy. All these years, kasama pala nito si Alice. Kasama pala nito ang mag-ina ko. Kaya pala hindi ko mahanap-hanap si Alice dahil kasama din itong aking ina na magaling ding magtago. Paano nangyari yun? Paano sila nagkaroon ng kaugnayan sa isa't isa? Kay tagal na panahon na hindi ito nagpakita sa akin. Simula na nagpakamatay si Daddy sa harap ko, never na ulit tong nagpakita. Ngayon nandito siya at kasama niya pa ang mag-ina ko? Paano nangyari yun? Hindi maikakaila sa mga larawan na close sila sa isa't isa. Bumangon ako sa kama. Nilibot ang aking paningin sa loob ng silid. Natigilan pa ako na makita kong may nakalapag na cellphone sa sofa. Agad ko tong pinulot at sinipat ng maigi. Lobat na to kaya naman agad ako naghagilap ng charger. Dumiretso ako ng banyo at naligo. Kailangan ko munang matulog dahil pagod ako. Bukas ko na lang pag-iisipan ko anong susunod kong hakbang na gagawin. Kinaumagahan agad kong binuksan ng cellphone na nakita ko kagabi sa sofa. Saktong full charge na ito. Ngayon ko lang naisip na ito ang cellphone ni Alice. Kung ganon hindi niya to nadala nung umalis siya ng gabing iyon. Agad kong kinalikot ang cellphone. Agad ako napangiti na nabuksan ng mga applications ng cellphone. Hindi siguro uso kay Alice ang password. Agad kong inopen ang picture gallery at agad sumeryoso na makita kong picture nito. Lahat ng picture mula sa umpisa. Mula ng sanggol pa lang ang mga bata hanggang lumaki na sila. Sa Amerika nga sila nagstay. Doon kasi halos karamihan ang kuha ng mga pictures na nasa gallery nito. Nakita ko lahat kung paano ito pinalaki ang mga bata sa pamamagitan ng mga larawan. Napansin ko rin sa ibang mga kuha na kasama ng mga ito si Mommy. Kung ganon matagal na talaga sila magkakilala. Lalo akong humanga kay Alice dahil nagawa pa rin itong nailawal ng maayos ang aming mga anak pagkatapos ng hirap na pinagdaraanan sa mga kamay ko. Akala ko talaga hindi ito makakaligtas sa pananakit na ginawa ko dito. Nagawa pa rin niyang protekta ng aming mga anak sa kabila ng lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata. Gusto ko na silang makita. Gusto ko nang makausap ang mga anak ko. Grabe ganito palang pakiramdam ng isang ama. Nakakapanghinayang nga lang dahil hindi nila ako kasama habang lumalaki sila. Hindi ko man lang napagsilbihan si Alice nung pinagbubuntis niya ang mga bata. Aminado ko. Malaki ang kasalanan ko at wala akong karapatan na makilala ang mga anak ko bilang ama nila dahil sa mga nagawa kong kasalanan sa kanilang ina. Pero babawi ako. Ibibigay ko sa kanila lahat ng pagmamahal na meron ako. Siguro ito na ang pagkakataon para muli kong suyuin si Alice. Agad ako nagbihis ng kadalasan kong attire kapag pumapasok ng opisina. Pagkatapos dumiretso ako sa kusina ng penthouse. Kumuha ako ng ready-to-eat na pagkain at ininit to sa microwave. Tanging si Nanay Hilda lang ang may access sa penthouse kong to. Nagdadala to ng aking mga pagkain at tinalagay na lang sa ref. Hanggat maaari ayoko may ibang taong pumapasok dito lalo na kapag wala ako. Yung mga employee at bodyguards ko naman sa opisina ko sila kinakausap kadalasan. Masyadong malungkot ng paligid. Masyadong tahimik at nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Kailangan ko ang aking mga anak, ang aking mga tagapagmana. Pagkatapos kumain, agad akong dumiretso ng opisina ng Paradise. Wala naman ako ibang gagawin ngayon. Sinabihan ko na rin si Miss Sanchez na hindi mo na ako pupunta sa main office. Siya munang bahala sa mga incoming appointment request ko. Siguro, papanoorin ko lang si Alice sa CCTV. Nag-iipon pa kasi ako ng lakas ng loob. Baka mamaya bigla na naman tong matakot sa akin kapag magpakita ko dito. Hindi ko na alam kung paano uumpisahan ang panunuyo dito. Agad naman akong binati ng mga staff ng Paradise na makita ang aking pagdating. Tinanguan ko lang ang mga to at dumiretso na sa CCTV room ng building. Agad kong itinutok ang aking mga mata sa restaurant sa pag-aari ni Alice. Nagbabaka sakaling masilayan ko lang naman ito. Masyadong busy ang buong paligid. Naging maayos ang lahat hanggat nakita ko ang pagdating ni Pamela. Agad na nagsalubong ang aking kilay na makita itong diretsong pumasok sa loob ng restaurant. Hindi ko na nakita pa kung ano ang mga kaganapan sa loob ng resto dahil hindi na ito abot ng CCTV. Hinayaan ko na lamang at isinandal ko ang aking ulo sa upuan. Pinikit ko pa ang aking mga mata. Napadilat ako na magring ang aking cellphone. Kulot noo ko tong tinignan at nakita ko si Giselle ang tumatawag. Isa sa mga taong nagbabantay kay Alice. Agad ko tong sinagot. Hello? Sagot ko.
Sir, gusto lang po namin sabihin, nandito po si Ma'am Corina. Nagwawala po siya sa loob ng restaurant. Agad na wika ni Giselle sa kabilang linya. Agad na nagsalubong aking kilay. Agad tinutok ang mga mata sa restaurant nila Alice. Parayasin niyo siya dyan. Maiksi kong sagot habang nakatutok ang aking mga mata sa CCTV. Agad kong nakitang 5 kong tauhan na pumasok sa loob. Nakasunod ang aking paningin habang hindi na sila maabot ng CCTV. Siguro kailangan makabitan ng CCTV ang loob ng restaurant para alam ko kung ano nangyayari at maalaya ako mapagmasdan si Alice kapag gusto ko. Matyaga ako naghintay hanggang nakita ko. Kinakaladkad na si Pamela palabas ng restaurant. Kailangan ko na sigurong i-dispatch ang babaeng to. Hindi lingid sa aking kaalaman na hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang aking pangalan bilang fiancé nito. Kailangan ko talaga tong kausapin ng masinsinan. Hindi pwedeng habang buhay niyang papaniwalain ng lahat na talagang may relasyon kami. Baka mamaya siya pang maging dahilan para lalo kong iwanan ni Alice. Naging maayos ang buong paligid na makalis na sa restaurant si Pamela. Akmang tatayo na ako mula sa pagkakaupo nang tumawag ulit ang nagbabantay kay Alice. Nagmamadali daw umalis ng restaurant si Alice at diretsong sumakay ng kotse. Agad ko naman silang inutusan na sundan ito. Papunta umano ito sa eskwelahan ng mga anak ko kaya naman di na ako nag-aksaya pa ng panahon. Nagmamadali akong bumaba papuntang sasakyan at agad na sinabi sa driver kung saan kami pupunta. Ito na ang pagkakataon para masilayan ko ang 2 kong anak. Kahit sa malayo lang masaya na ako. Pero nagulat ako sa pagdating sa tapat na eskwelahan. Ibinalita sa akin ni Giselle na mukhang may problema daw ang 2 bata sa loob ng eskwelahan. Kaya biglang napasugod si Alice kahit di pa oras ng uwian. Nagpantig ang aking tenga nang mabalitaan ko nakipagsuntukan daw ang anak kong lalaki sa kanyang kaklasmate dahil lagi daw itong tinutuksong walang ama. Agad akong bumaba ng kotse at diretsong pumasok sa loob ng eskwelahan. Hindi naman na ako nagawang harangan ng gwardya dahil nagulat ito sa aking mga kasama. Natakot siguro kaya't nanahimik na lang. Tahimik lang ako nakasunod kay Giselle habang tinatahak namin ang pasilyo ng eskwelahan. Mukhang maayos naman ang lugar. Huminto kami sa tapat na isang pintuan na may nakasulat na guidance office. Narinig kong mga usapan sa loob. Nagpantig ang aking tenga dahil nang marinig ko kung paanong insultuhin ng isang tinig lalaki si Alice at ang aking mga anak. Kaya walang sabi-sabi, bigla akong itinulak ang pintuan at diretsong pumasok sa loob. Nakita ko pa ang pagkagulat ng lahat, lalo na si Alice. Parang gusto kong maiyak nang masilayan ko sa malapitan ng aking mga anak. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata habang nakatingin din sa akin. Agad na napagbalingan ko ng galit ang lalaking ng bastos sa mag-ina ko. Kung wala lang si Alice, baka nasapak ko na to. Pero hindi. Ayoko nang dagdagan pa ang trauma nito sa akin. Ayoko makita nito na hanggang ngayon isa pa rin akong bayolenteng tao. Gusto ko ipakita dito na nagbago na ako. At isa pa, baka magkaroon na masamang epekto sa isip ng mga anak ko kapag makita nilang harap-harapan na may binugbog akong tao. Baka isipin nila masama akong ama at okay lang na manakit ng kapwa. Parang matutunaw ang puso ko nang biglang yumakap sa akin ang batang babae. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na may yumakap sa akin isang bata at anak ko pa. Agad ko itong kinarga at naramdaman ko. Kumapit pa to sa leg ko habang umiiyak. Kayo po ba talaga ang daddy namin? Kung ganoon hindi niyo na po kami iiwan ulit? Umiiyak na wika nito. Para naman gustong malusaw ng puso ko sa sobrang saya. Pigil ang pagtulo ng aking luha sa mga mata. Nabinalingan ko si Alice. Nakayaka pa rin sa kanyang anak naming lalaki. Marahil nagulat pa rin ang mga to sa biglaan kong presensya. Si Alice naman tulalang nakatitig sa akin. Kaya naman binalingan kong aking mga tauhan na sila na ang bahala sa mga taong nang babastos sa mag-ina ko. Gusto ko muna silang masolo. Gusto ko makausap ng masinsinan si Alice at mayakap na mahigpit ang mga anak ko. Ito na ang pagkakataon ko dahil wala naman akong pagtutol na narinig sa labi ni Alice. Agad ko tong hinawakan sa kamay at hinila palabas ng opisina habang karga kong batang babae at hawak naman ito ang kamay ng anak naming lalaki. Siguro mamaya, malalaman ko rin ang kanilang mga pangalan. Ang importante, maisama ko sila sa lugar kung saan pwede ko silang masolo. Ano ang mangyayari ngayong alam na rin ni Miguel ang tungkol sa kambal niyang anak? Ano ang gagawin ni Alice ngayong wala na siyang maitatago pa sa asawa? Magawa kaya niyang patawarin si Miguel alang-alang sa anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.